Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Connect na tayo dito sa kaya nakita ko na lahat ng mga pangyayaring nagaganap dito sa Pilipinas. Nakikita ko na. So yun nga at sa ngayon wala tayong panaginip. Wala tayong panaginip ngayon. Wala tayong panaginip sa kadahilanan nga. So ito natin pag-uusapan ngayon, no? At ito nga yung una-una, yung nangyayaring issue kay Ma'am Sitters and BP Sara na hindi natin naituloy kagabi. Hindi natin naituloy kagabi sa kadahilanan nga po na nalobat ang ating lap type. Ay may kulang. Wala, saan yun? Ito. Hindi natin to natuloy kagabi. Hindi ito na tuloy na wala ito kagabi, no? So hindi natin yan napag-usapan kagabi sa kadahilanan na nalobat ang ating laptop. At eto na nga may mga bali-balita na nga po na magdidesisyon na etong si Paring Bong na tanggalin etong si BP Sara. So papayag ba kayo nun? Nagdidesisyon na daw di umano na tatanggalin na ni Paring Bong etong si BP Sara. Ewan ko lang kung papayag ba kayo, pero ako parang ewan ko ba. Magulo ang aking kaisipan. Oy, KitKat, salamat po. Yan, shoutout sa inyo lahat dyan. Pa-share ng ating live kasi maganda itong mga pag-uusapin. Gawin nila para magkaalaman. Naku po, nagagalit na si Red Butterfly. Paktay kayo diha. Ang mga Red Butterfly kapag nagalit yan, naku po, paktay kayo dyan. Kung may bayag daw, kung may bayag si BBM, ha. Kung may bayag, ito. No interview na si BBM, hindi niya tatanggalin si BP Sara. Yan. So sana nga, pero yun ang bali-balita ng mga Okay, salamat. Yan Scarl TV2. Thank you. So yun nga yung bali-balita. Kay Ma'am Dylan Arias, mega shoutout. So yan po yung mga bali-balitang lumalaganap dito sa natin sa social media ng mga bali-balita na di umano ay tatanggalin na nga daw po nila. So sabi ko, tayo na pag ginawa niyo yan na yung nyo, ayan na yung katapusan nyo. Katapusan na ng planeta nyo yan. Ito. Baka doon magsimula ang people's power. Naku po. Yan ang mahirap yan. Yan ang mahirap dyan pag nagkaroon ng people's power. Kasi kapag nangyari ang people's power na yan, ako po, okay ba yung audio natin? Sabihin nyo lang kapag okay, tanggalin na natin. Kapag nangyari ang people's power na yan, paktay tayo dyan. Ano to? Wag ilok-ilok mga maka-admin na kandidato midterm election. Di wow. Ito, sino pa yung mga nagsasalita dyan? Ito, Jay, wag masyado clickbait. Anong clickbait? Ha? Tsaka normal ho yan. Kung ayaw nyo pong manood, wag. Diba, Joyce 88, kung ayaw nyo manood, wag po kayo manood. Yung iba nga kapag nag-title si Lisa at BP Sara nagsuntukan na. Tsaka nasa video ko yan, huwag kang mag-alala ha. Kung ayaw nyo pong manood, wag. Oy, Buster! Tito, Buster, mega love shoutout. Nimal. Bakit? Dito si Nimal. Si Sir Boy, subscribe niyo na Sir Buster TV, Spencer Lacale, Magnum Official, old school Pinoy. Yan yung mga subscribe natin yung mga YouTube channel nila.
At marami pang iba. Nandyan, kaya nga nakalagay dyan, no? Please like, comment, and support to all Duterte vloggers. Okay, ito, simulan na natin. Huwag niyong pansinin sila dyan, nimal sila. Sabi ni Sir Ray, nimal nga naman. Kung ayaw niyo mong mag-watch, layas. Di ba? Tama! Yan yan ang hirap sa inyo. Kagaya ng live kagabi ni Banat Bay. May nangingialam. Bakit? Binabayaran niyo ba kami para pakialaman niyo kami dito? Hindi niyo ba alam, napakarami naming appointment? Pero inuula pa rin namin kayo. Wow, appointment. Putay na sa appointment no? Nakakagur eh. Okay, ito, panoorin na natin to. Asan na yun? Panoorin na natin to. Oy, tsaka si may banat na naman si Maring Lisa kay Pastor, ha? Pag-usapan din natin yan. Ito. Ang pag-agaw ni First Lady sa spotlight sa tulong ng presidential communication at iba pang pro-administration media ay isang malinaw na pagkakalat ng Marcos admin. Ngunit seryoso ba ang PR team at talagang naniniwala sila na gagana ang bad publicity is still publicity sa mundo ngayon? Ito ay parang isang lumang tactics na kung saan, ginagamit sa mga panahong mainstream media pa lang ang takbuhan ng taong bayan para maghanap ng katotohanan. Sa panayam na yun ng First Lady kay Taberna, sinubukan niyang maliitin ang bansag na bangag ng kanyang asawa bilang pamumuna na naglalarawan sa kanilang sarili bilang mga biktima. Hinuha rin niya ang pagkakataon para ipaabot kay VP Sara at sa mga taga-suporta nito na bad shot siya sa katuwang ng kanyang asawang pangulo sa bansa. Ang kanyang mga pagtatangka na pukawin ang salungatan kay Inday Sara upang ilihis ang atensyon sa kapalpakan ng kanyang asawa bilang presidente ay lumikha lamang ng isang negatibong implikasyon sa publiko, lalo na nang sumagot ang vice-presidente sa mga paandar niya sa nasabing panayam. True, lalo! Sa huli, ang mga pagkilos na ito ay nagsilbi lamang upang ilarawan ng kanyang asawa bilang weak at sinungaling. True, lalo! At pagkatapos ng total destruction na inani ni Liza Marcos sa panayam na iyon, sinubukan nilang ilarawan ang unang mag-asawa bilang sweet at ulirang magkatipan na parang lahat ay masigasig na ibalita ito sa buong mundo. Ngunit maging totoo tayo, sa panahon ng social media ngayon, makikita natin sa pamamagitan ng mga peking kilos ang hindi maitagong katotohanan na hindi sila perfect couple kagaya ng ordinaryong mag-asawa. Ito ay isang malinaw na paalala na ang tunay at totoo na mga koneksyon ay palaging nananalo sa mga ginawang PR theater. Nakakaingit sweet yun Jollibee, Jollibee sila Si Ma'am Tars tsaka si Daddy Tars may Jollibee sana all. Ay may yung kasunod ng balita natin ito na si BBM nagsalita na mapatungkol sa tawag dito sa pag-resign or pagtanggal kay BP Sara sa DepEd. Ito hindi to clickbait kakabalita lang ng TV5 10 seconds ago. Mga sabihin nyo, clickbait na naman, buwisit na yan, wala nang ginawa sa inyo lagi. Tama, lagi na lang mali. Ang resulta ng PR stunt ay tila nagdulot lamang ito ng higit na pagkakabaha-bahagi sa mga mamamayan na nagpapakita ng pagtuon sa propaganda sa halip na tugunan ang mga tunay na isyu upang matiyak na ligtas ang mga tao sa ilalim ng pamahalaang ito. Kailangang maunawaan ng administrasyong ito na ang publiko ay higit na matalino at mapagmasid kaysa sa inaakala nila. Sa kabilang banda napag-comment na si Attorney Ferdinand Topacio sa negatibong resulta ng panayam ng unang ginang kay Taberna dahil aniya ay tingnan nyo, dyan pa talaga pinukus. Hoy, sira ulo ka, vlogger ka. Di ka wala kang, pag ikaw nakulong. Tingnan mo ginawa mo sa mukha ni Ma'am Shi, Bakit dyan mo pinukus yan? Ba't dyan mo pinukus yan? Tingnan mo, ang dami namang anggulo dun Grabe naman kayo kay Ma'am Shi Tars. Wala naman kayong awa. Napaka-gravity nyo naman. Gravity. Ngayon ang tumuto. Grabe kay Ma'am Shi Tars, Wala kayong awa kay Ma'am Shi Tars. OMG, yung eating manner. Doon talaga pinukus.
Visit no? Diyan talaga no? Ano to? Congratulations! First Lady, Ma'am Shi Tars, on your interview with Katon Ying. You just spoiled in, ano to? Uncertain terms. Tangina. Panoorin na nga lang natin. Hirap magbasa. Congratulations, FL Lam, on your interview with Katon Ying. You just supplied, in no uncertain terms, the motive for every negative thing the BBM admin will do regarding VPSD. Now everything done against the VP will be suspect. Great work. Ayon naman sa komento ni Joy De Vivra ay, syempre di nila sasagutin yung mga issues on kidnapping sa Turkey, secret deal with Americans regarding frozen assets. Alam nyo, ito yung pinagtataka ko ha. Ang galing magmalinis ni Ma'am Shitars, pero hindi ba nila naisip yung mga kaso nila? Ang dami nilang ano. Tapos eto na lang, Katon Ying, bakit hindi mo in-interview si Ma'am Shitars about dun sa pagkadawit niya sa pangi-scam? Kaya pala tawag sa akin ng mga tansu vlogger, scammer, para nga naman ako mabaling sa akin yun. O, di ba? Nung nakaraan, di ba? Kitang-kita natin. Tapos ngayon, wala kayong imik doon. Galing niya. Ano ng mga mukhang kakapal nyo kakapal nyo Okay, tuloy natin to. Ito, kidnapping sa Turkey, secret deal with America, regarding frozen, ano to? Assets? Ano ibig sabihin ng frozen assets? Hindi ko alam sorry Suspension of Governor Hubahib of Davao del Norte. Ano bagong kaso yan? Ito pa, kay Bulacan, Maisog Rally. Ang dami nilang ba't hindi nila napag-usapan yan, no? Unceremonious suspension of Gov. Hubahib of Davao del Norte, non-issuance of permit for Bulacan Maisog Rally. Stage drug haul in Alitagtag, Batangas, 20 pesos na bigas, asan na, at kung adik ba silang mag-asawa. Pero, may time para sa mga corning eksena na wala naman ambag sa buhay ng mga Pilipino. Lisa Marcos and Bongbong Marcos, mahiya naman kayo sa mga pa-showbiz nyo. Samantala, ang veteran journalist na si Jay Sonza ay nagbigay naman ng comment ukol sa pagsakay ng PR team sa sweetness ng first couple. Panuuri ng full video naman ang comment reaction ng well-known influencer na si Sean Wine para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Ayokong panoorin yan. Ito? Di ba ito yung ano to? Ito ba yung vlogger ni Libagan? Yan ba yung vlogger ni Libagan? Tama ba ako? Yan ba yun? Yan ba yun? Ito. Assets na hindi pwedeng gawin is okay, gets ko na. Pasensya na kayo, bobo ako matalino nga daw yung mga matalino nga daw yung mga Marcos vlogger. Ano po yung nakatago ng yaman na nakaprosen sa US? Okay, yun pala din pala yun. Sanay kami sa joke dito ni Jay, hindi naman ikaw mismo minura. Pasensya na po if you want to support. Huwag na lang palakihin, salamat. Uy, hindi ko minumura si Joy, bakit minura ko daw siya? Hindi ko siya minura, ganito. Ako po. Ganito talaga ako dito. Naisip pa nga, pagtay tayo dyan. Naisip pa nga ako, minura ko daw siya. Sabi ni Mami, ni Mami Pedelitz, umabot din ako, wow, bagay mo, Jay. Military look. Yeah, syempre. That's pangarap ko yan, kaso na udlot. Parang mas gusto ko nang maging Miss Universe. Parang gusto ko na maging Miss Universe kaysa kaysa Army. Yeah. Eto, Jay, nilihis lang kayo nalita sa pagsasalita ni Lisa Smug. Hindi naman, alam nyo, ay siguro hindi ka sa akin masyadong nanonood, Ma'am Emer. Alam nyo, bago nyo pa sinabi yan, nai-content ko na po yan, na sinasabi ko, na kaya nga po ito ginawa ni Maring Lisa, ni Ma'am Shitars, kasi nga,
para hindi na natin, para malihis yung issue sa para malihis yung issue sa tawag dito, malihis yung issue sa 13 billion na droga. O ngayon, tingnan nyo, parang nawawala na bigla ulit, di ba? Asan na? May nakita ba kayo na about sa 13 sa 13 na billion na droga na shabu? Wala na. Oo, puro na lang ganyan ang balita ng mga ngayon, mga madlang people. Oo, wala na kayong nakikita. Meron pa ba? Ako, wala nung napapanood. Oh, nakulong ba yung driver? Sinunog na ba yung mga shabu? May napanood pa ba kayo? Wala na, di ba? Oh. Hoy, shoutout po. Oh. Yan, ano to? Huwag niyong nang bigyan ng pansin ng interview nito niyo. Hindi ko naman minano. Nagano lang tayo. Dito tayo sa isa. Oh, dahil nagagalit yung ibang tawag dito. Oh, ito tayo dito sa bagong balita. Oh, dito tayo sa may bagong balita. Oh. Ito, kakapasok lang po. Kakapasok lang po, kakapasok lang. Oh, ito yung title. Oh, wait lang, volume natin. Ang title, BBM walang nakikitang dahilan para tanggalin sa gabinete si BP Sara. Yan kitang-kita niya, wala daw dahilan. Pero, yun ang gusto ng kampo nila. Ang galing nyo talaga magpaawa ipik. Oo, ang galing magpaawa ipik ng mga to, no? Ang galing nila mag-manipulate ng tao, no? Oo, the best, oh. Wala daw, no? Ano to? Bagong gupit ka, Sir J, meaning ba niyan bagong presidente na din masamayo? Pwede mangyari yun. Malay mo, di ba? Oh, ito. Napaka-plastic ni Guting. Utak na yan. Wala daw karapatan or wala daw dahilan si Bongbong, si paring Bong na tanggalin sa gabinete etong si BP Sara. Pero, yun ang gusto ng asawa niya at mga kapanalig nila. Diba? Ano ba naman to? Ang galing po magpaikot ng administrasyon ngayon kung tanga, di ka makagets. Totoo yan. Jay, nasunog na sa ilong. Ano daw? Anong nasunog na sa ilong? Oh. Correct, no need remove Sara Duterte. Oh. Hindi. Ang ibig ko po sabihin dito wala po, hindi po dun sa pagtanggal. Hindi ko po pinapatanggal. Pero ako din po, sa ngayon po ako na umalis na si BP Sara diyan kasi yan yung ikakapamak ng yan na yung katapusan ng mga Marcos pag sa oras na nawala siya diyan sa gabinete, no? Pero ngayon, ang ginawa nga ay nagpaawa ipik na naman. Eto nga, BBM. Hindi, asan na yun? Ito. BBM, walang nakikitang dahilan para tanggalin sa gabinete si BP Sara. Di ba? Wala daw dahilan na tanggalin. So, ano ibig sabihin yan? Paawa ipik na naman. Ito na, i-play na natin. Baka nainip na kayo Nagsalita na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga panawagan ng ilang mababatas na tanggalin sa gabinete si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Kaugnay ito ng mga patutsada ng pamilya Duterte sa Pangulo. Hoy, salamat Ma'am Jasmine. At First Lady Liza Araneta Marcos. Live mula sa San Jose, Occidental Mindoro, nasa front line ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, nagpunta dyan ng Pangulo kanina at ano ba ang mga sinabi niya tungkol kay VP Sara? Ruth, nang galing mismo sa bibig ni Pangulong Marcos, I don't see any reason behind that. Wala siyang nakikitang dahilan para paalisin o piliting mag-resign bilang Education Secretary si VP Sara. Ipinagtanggol pa ni Pangulong Marcos si Vice President Duterte. Wow! Any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Wow! Ayup sa lulo. Ayup sa tawag dito.
Sabi ko na nga ba mangyayari na naman tong drama effect na to eh. Hindi dapat tanggalin ang mga kandidato na ginaganon pa ang trabaho nila. Ayok! Ayok! Hindi daw karapat-dapat tanggalin. Gilan nyo kami! Gilan nyo kami ha, mga ganyan-ganyan estilo nyo. Diyan nyo kami nabudol ha. Hindi. Doon naman, about naman doon sa sinabi ni President Bongbong Marcos. Pabor naman po ako talaga doon na bakit nga naman tatanggalin si BP Sara eh, maayos naman yung ginagawang trabaho. Ngayon nga lang, napalastikan lang ako. Diba? Kasi biruin mo, kailan lang yung interview ni Lisa na sinasabi niya hate niya si Sara. Tapos ngayon todo tanggol si BBM. So ano to? Ha? Ano to? Ano to? Love story? O shoutout kay Magnum TV official na subscribe niya yan guys ha? Ano yun? Ha? Ano yun? Kagaguhan ba yun? Anak ng timang naman yan, no? Kaplastikan na naman tayo dyan eh. Yan ang mahirap sa, yan ang mahirap sa nangyayari sa sangkalibutan eh. Oo, yung mga ganyan na mga pangyayari. Oh, tingnan ko lang yung itsura ko dun sa cellphone kasi baka mamaya iba yung mukha ko dun. Oh, eto, tingnan natin oh. Play na natin to. Saan na ba yun? Nasaan na? Oh, pasok. Oh. Lights, camera, action! Replace pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na o di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka. Kurap! Alam ka ba naman, paring bong, ikaw talaga. Sabi ko, iwas-iwasan mo yung puro gin eh. Masakit. May lagnat. Tatanggalin ka na namin. Alam nyo, first time ever po, no? Akala natin, di ba, lagi nila sinasabihan si Tatay Digong, isang sanggano at ugaling kanto daw, di ba? Di ba? Sinasabi nila yan palagi, ugaling kanto, sanggano daw. Pero tignan nyo yung mga banat ni Paring Bong. Tignan yung mga banat ni Paring Bong, ha? Pakinggan nyo maigi. Ginagawa yung trabaho nila. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na o di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday eh. Yun! Challenge na si Mamsi dito! Challenge si Mamsi dito, guys! OMG, Vivian, huwag ka na magsalita. Tumatama sa'yo lahat ng pinagsasabi mo. Tama naman. Pero ano kayang pakiramdam ni no? Ano kayang pakiramdam ni Ma'am Shitars, no, na lumabas sa kanyang one and only love of the universe na ipinagtanggol yung babaeng Gina G siya? Ano kayang pakiramdam? Diba? Ano kayang pakiramdam na pagkatapos kong i-bash si BP Sara, tapos ipagtatanggol mo? Hayop ka, magsama kayo! Mukha kang yan, Tol J. Oy! Bastos! Bastos, ha? Oo. Gumalang sa mga matatanda at kababaihan. Hey, Sir Darrell, shout out! Gumalang sa mga kababaihan at sa matanda, ha? Huwag kang bastos, ha, Magnum. Ay, badyan. Hindi tayo kasi katulad ng si Ma'am Shitars. Okay na yung pangalan niya, Ma'am Shitars. Dito, ito yung gusto kong makita yung reaction ni Ma'am Shitars. Pag napanood nyo tong sinabi ni BBM na to, pakinggan nyo ulit to. Secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na o di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Talaga namin.
Hindi naman ganun si Inday eh. Ay, hindi naman ganun alaman si Inday eh. Ba't na naman talaga ginagin si ma'am si Tars nito? Iyak si ma'am si Tars dito, guys. Oo, naku po. Tanginang yan. Ay, like naman tayo dyan. Baka naman. Kung gusto nyo pang mabuhay. Oo, kawawa si ma'am si Tars nito, no? Sir Jay, hindi boring ang vlog mo. Siyempre, ayoko maging malungkot kayo, ha? Kawawa siya. Siguro, no? Hindi, nai-imagine ko yung mukha ni ma'am si Tars. Hindi kaya ganito mukha ni ma'am si Tars. Ayaw pakita. Oo, kawawa naman si ma'am si Tars. Ginagawa niya kay ma'am si Tars, ha? Wala kayong mga buot. Ha? Grabe ka, BBM. Sinaktan mo harap-harapan si ma'am si Tars namin. Grabe ka, BBM. Ang sama mo. You're bad husband. You're bad husband, ha? You're bad husband. Sinaktan mo ang damdamin ni ma'am si Tars. Okay, Mami Vilma. Mabuhay tayong pag-like yo kung memete. Mag-like kayo kung gusto nyo pang mabuhay, ha? Okay, balik na tayo dito. Panoorin na natin to. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa panawagang tanggalin sa gabinete si VP Sara. Mukhang nauunawaan naman din daw ni Vice President Duterte bilang isang asawa ang nararamdaman. Ayan, Hindi kaya habang pinapanood ni Ma'am si Tars yung video ni BBM na pinagtatanggol niya si VP Sara, ganito yung itsura ni Ma'am si Tars. Grabe si BBM, no? Oo, sinaktan harap-harapan si Ma'am si Tars. Grabe ka, BBM, sa mo, you're bad husband in the world. Yeah, you're so very bad handsome husband in the world, ha? You're not comfortable to the heart of Ma'am si Tars. Not comfortable? Utang ilali yun. Grabe ka. You hurt, ha? Tingnan mo, you hurt Mami Tars, ha? You see that? You see the face? Huh? You see the face of Mami Tars? Huh? Daddy Bong? Daddy Bong? You see the face of Mami Tars? She hurt. She hurt. Huh? She hurt, huh? You know that? She hurt. The Mami Tars heart, so very palpitation. So very, putay na English na to. May mga teacher, may mga OFW pa naman dito matatatas mag-English. Tapos pagdating sa atin, generic. Siguro talaga bugbog yan si Paul. Bugbog ka mamaya, Bobong. Bobong! Bugbog ka mamaya, Bobong. Sinasabi ko na sa'yo, ginalit mo si Ma'am si Tars. Ba't mo kasi pinagtanggol? Ha? It's search, you know? Yeah! Okay na. Play na natin. Grabe, it's search, oh. Naman ng unang ginang. Kasunod yan ng mga patutsada ng pamilya ni VP Sara sa Pangulo. Paliwanag ni PBBM, hindi sa Pangulo. Tarantado din tong no? Kaya tong TV5, tingnan mo yung mga kuha kay VP Sara, ang gaganda, oh. Pagdating kay Mami Tars, tingnan mo yung ginawa nila kay Mami Tars, oh. Tangina nyo, kayong TV5 kapag pag nakita mo, okay, diba? Ang ganda ni VP Sara dyan, pagdating dyan, Grabe yung TV5, ang sama nyo kay Mami Tars, ng ginang.
Kasunod yan ng mga patutsada ng pamilya ni VP Sara sa Pangulo. Paliwanag ni PBBM, hindi sanay sa politika ang First Lady at dapat pang matutong palampasin ang ilang mga maaanghang na salita. Usapin din daw ng Pangulo si VP Sara, pero BBM, hindi sanay sa politika ang First Lady at Aray. Ang sakit ulit nun, guys. Oo, nilaglag ka na, pinagmukhang tanga ka pa. Grabe, sunod-sunod yun. Ha, Daddy Bong, ang sama mo kay Mami Tars. Wala, kanina. Grabe ka ba? Daddy Bong, ang sama mo kay Mami Tars. So, ibig sabihin pala, tumugma pala yung sinabi ko kagabi. Na kapag dapat kung ikaw ay balat sibuyas, huwag kang mag-politics. Eh bakit pinatakbo mo sa presidente ang asawa mo na alam mo naman na maraming nang bababoy dito sa politics, lalo sa social media? Oh, 'di ba? Tama ako sa sinabi ko kagabi. Pakinggan nyo. Pakinggi. Pakinggi. Ni PBBM, hindi sanay sa politika ang First Lady at dapat pang matutong palampasin ang ilang mga maaanghang. Ito yung Hindi, talagang, hindi alam mo, eto seryoso tayo ha. Oo, seryoso po tayo. Hindi po porque, hindi to sasanay. Talagang ugali na po ni First Lady siguro yan. Kasi alam nyo kung bakit, tignan nyo pa lang dito sa video ha. Tignan natin dito ha. Pwede nyo namang kamayan to eh. Tignan nyo yung ginawa niya rito. Tignan nyo. Wait lang, palakihan natin. Palakihan natin ha. Yan ha. Tignan nyo yung ginawa. Ito si First Lady. Ito yung lalaki. Dapat kakamayan niya yan eh. Lahat yan eh. Pero tignan nyo yung kamay Andun lang yung kamay ang ilang mga diba? Inano lang eh. Ginanon lang eh, no? Sabi hi. Hi lang daw eh. Hi. Diba? Lupit, diba? Hindi hindi to dahil hindi sanay. Sadyang na to, sadyang ugali na talaga to ng isang tao. Ugali na ho yan. Tingnan nyo ba naman, At dapat pang matutong palampasin. Di ba? Ano yun? Uy! Itang ina, asan na ako? Ha? Uy! Nagurgur na! Anak ng saan na yun? Buisit na! Ayun di punggol. Nang weteng na. Nagtatrabaho yun dito. Tao dito. Tapos kita nyo, may ads pa. Buwisit na yan. Ginurgur. Nagurgur bigla. Yan kasi, sa kadaldalan mong hayop ka eh. Tuloy, nawala tuloy. Ano yung napindot ko? At biglang gumanon? Biglang tumalon. Ginurgur na ako eh, no? Inulit-ulit mo daw kasi. Sabi niya, pinulit-ulit mo kasi. Yan tuloy, nagurgur ka tuloy. Hindi totoo naman kahit panoorin natin, no? Di ba? Yan, Ito, tingnan nyo, Dapat, yung lalaking unang kinamayan ni President Bongbong Marcos, kinamayan niya rin. Kaso ginawang tropa no? Sabi niya, mag-tropa lang kayo. Gano'n yun. Diba? Ugali na to. Hindi sanay po. Sa tinagal-tagal pong binababoy ng mga dilawan, ulitin ko sa tinagal-tagal pong binababoy ng mga dilawan, yung asawa nyo, yung pamilyang Marcos, hindi pa ba kayo nasanay doon? Tapos si VP Sara, na wala namang ginagawa, sasabihin nyo, masama or bad shot sa inyo? Hindi kami tanga. Ang ibig sabihin po niyan, gusto talagang siraan ni Ma'am si Tars,
yang si BP Sara. Sasabihin nyo na hindi pa sanay sa politiko. Puta na, tagal-tagal na kayong binababoy nila Risa Ontiveros, nila Leni Robredo, lahat ng mga dilawan. Tapos hindi kayo sanay? Gusto yung palo ko tong monitor ko sa inyo? Gigil nyo ako Ha? Ano ito? Ginagawa nyo kaming mga bobo dito? Huwag nyo Salamat kayo, bagong bili to. Salamat kayo, hindi ako yung bumili nito. Oo, sponsor yan. Sabihin nyo na hindi sanay. Ugali na kamo yan, hindi sanay. Tutong palampasin ang ilang mga maaanghang na salita. Kakausapin din daw ng Pangulo si VP Sara, pero bago yan, may mensahe siya rito. Narito ang kanyang pahayag. Ano? Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Puta na, binanatan ni BBM si Ma'am si Tars. Grabe yung guys. Real talk yun. Oo, hindi natin akalain na si BBM mismo ang babanat kay Ma'am si Tars. Aban ako. Abanak ka. La 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 konga. Yung tangina. Sabi niya wag daw magpadala kasi hindi naman daw siya yung nagsasalita. Tama naman, ngayon pinupunto natin, 'di ba? Nasabi natin na bakit magagalit si Ma'am si Tars kay BP Sara? Hindi naman siya yung nagsasalita, 'di ba? Hindi naman siya yung gumagawa ng kalokohan kay BBM. Ba't sa kanyan pa nagalit? Oo. So ibig sabihin, baka nga sa selos talaga 'to, no? Huwag na masyadong dibdibin at yung hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging. Paway pet, tigilan nyo na kami ng mga ganyang estilo nyo. Oo, tigilan nyo na kami sa mga ganyang na taktika nyo. Hindi kami pinanganak kahapon. Grabe, no? Siguro maayos naman yan. Mababaw. Parang lumalabas kayo yung aping-api rito? Ganun ba? Ganun ba? Gusto nyo ipaiwatig sa amin na kayo yung aping-api? Pero in fairness, binanatan mo rito si Mamsi, oh. Siguro madali naman siguro sabi. Hindi naman siya ang mga nagsabi. Oh, hindi naman daw siya ang mga nagsabi. Hindi naman siya ang mga nagsabi. Nabubulol ka pa, paring Bong, No, puta na binanatan ni Bongbong si Ma'am si Tars. Boss Jay, pahiram mo kay Lisa yung pangkamot mo para lumaki ang value. Tapos benta mo kay Bustoyo. Benta mo ng 1 million. Sa tingin mo bibili ni Bustoyo yun ng 1 million kung galing lang kay Lisa? Hindi, ganito na lang. Tawagin natin si Attorney Glenn Chong. Oo, siya yung gumawa. Ipalo niya kay Lisa. Tapos benta natin kay Bustoyo. Asan na nga pala yung pangamot ko? Naglinis lang ako kahapon. Hindi ko na makita yun Hoy baby, where are you? Namimiss ka na ng mga viewers ko. Okay, mabalik tayo dito. Dito na, alam nyo tong tactic na ginawa ni paring Bong. Ito yung taktika na ginagawa ng mga Duterte. Yung alam mo yung tipong yung tipong guguluhin yung isip mo. Kaso sa kanila, hindi nila nakuha Di ba? Panggugulo ng Panggugulo po ito ng kaisipan ng mamamayan ng Pilipino. Galit si
si First Lady Liza Araneta Marcos. Tapos pagdating kay BBM is hindi naman galit or parang peace sila ni BP Sara. 'Di ba? Anong isipin nyo nga maigi yun? Oh, pilit. Alam nyo, paring Bong, wag nyo nang gayahin ng mga Duterte sa mga ganyang wag nyo na silang gayahin, hindi nyo kaya yan, ha? Oo, nagmumukha lang kayong ewan, ha? Okay, tuloy-tuloy na natin ito. Yung hindi naman siya ng mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro madali naman siguro plansahin lahat itong naging issue. Biglang tawa no? Hala, bakit nandito si Bakit tumaba si Katunying? Si Katunying to, di ba? Oy, Katunying, bakit nasa TV5 ka na? Tsaka yung fairness tumaba ka dito Katunying grabe ka Ikaw na nga nag-interview kay First Lady Ma'am Shi Tars, tapos ikaw pa yung reporter. Tangina mamaya kawawa, bugbog sarado mamaya si bugbog sarado si paring Bong mamaya nito. Ilang araw akong hindi nakapag-group trip kasi ginawa ko tong studio. So mamaya kailangan ko mag-group trip. I-check ko yung kumpare ko. Puta na, baka mamaya paghahambalusin ni Mami Tars ng duspurdos yun. Kawawa. Kawawa si paring Bong nito bukas. Puta na. Kinampihan mo. O mamaya bibisitahin ko si paring Bong, ha? Bibisitahin ko si paring Bong. At si paring Liza, baka mamaya hindi na magkaanuhan yun, ha? Baka biglang magkapaluan yun. Sige po, baka magurgur. Sige pa, baka matuluyan magurgur. Oo nga. Kaya puntahan ko mamaya. Sir Jay, sapakin mo rin yung head ng internet provider mo. Katulad ng ginawa ni Ma'am Shi. Ganun ba gawin natin? Sige, mamaya. Grabe, no? Yudi Punggol, laging nagugurgur net mo. Hindi net yan. May napipindot ako. Huwag natin pagbintangan ang internet. Huwag natin. Lumalabas na minamahal pa ni BBM si Sara. Imbes na yung asawa niya. Mortal sin sa mga babae yan. Ang kampihan ng kalaban niya. Naku po. Naku po, natatakot ako sa kakahinatnan ng itsura ni paring Bong mamaya. Kaya kailangan talaga bisitahin yun. Hindi na naku po. No? Kaya bukas kapag walang balita kay paring Bong, alam nyo na, bugbog sarado. Alam nyo na kapag walang balita kay paring Bong, bugbog sarado yung si paring Bong. Kaya, naku po. Kaya alam na natin kung ano yung nangyari. Sabi ni Ma'am Gina, makulit ang daliri mo, Boss Jay, kung ano-ano pinipindot mo. Hindi alam niyo na mga pag... Ay, sorry. Pag malikot ang daliri. Gustong-gusto ni Just Jelly yan pag malikot ang daliri. Napagtripan pa nga. Niyap ng Pangulo na hindi Katunying, sa kanilang trabaho sa tensyon ng bise Katunying tumaba na Balik sa'yo. Brian, bukod dyan sa issue tungkol kay Vice President Sara, ano pa ang napag-usapan at ano ba ang ginawa ng Pangulo dyan sa Mindoro? Katunying, chapi ka! Sa agrikultura, isa sa mga Katunying. Ang bilis tumaba ni Katunying, no? ng mga residente rito ang mahal na singil sa kuryente. Imagine, Ruth, nasa 20 pesos per kilowatt hour ang binabayaran ng mga residente rito. Ang sinabing Hoy, alam niyo, speaking of kuryente, ngayon na may aircon na ako, natatakot ako. Sa totoo lang. Sabi ko, hindi kayo kasi nung wala pang kung wala pang aircon, nagpa 5,000 ako. Paano na pag may aircon? Nayari ako nito. Pagtay tayo dyan. Kaya kailangan ko maggapit. Kailangan ko mang-scam na mang-scam.
Bilisang solusyon ni Pangulong Marcos, gamitin ang solar energy. Kaya yung ilan sa mga ipadadalang farming equipment ng gobyerno tulad ng water pump ay solar powered. Ang long-term solution naman daw rito, dapat ang pagtatayo ng submarine cables para konektado na ang lalawigan. Nako, ang tagal ng pinangako yan. Yung bigas nga, hindi natuloy eh. Yan pa yung mga submarine cable na yan. Giling nyo nga kami. Yung bigas ang kailangan namin. Oo, internet, kuryente. Kailan ba bumaba yung kuryente na yan? Bababa, siguro 5 piso. Oh. Tapos, taas na naman ng 10. Di wala din. Oh, hoy Jay, ano nangyari sa'yo? Sakit ng tiyan ko kakatawa. Sige, tuloy mo lang pag-English mo. Mamaya na, ma'am. Pag may ka-battle na tayo. Tumataba si Katunying sa generous allowance ni Ma'am Shi Tars. Ma'am Shi Tars ang itawag nyo. Oo, para maganda pakinggan, Ma'am Shi Tars. Oh, tumaba si Katunying eh, no? Oh, di ko rin alam eh. Try lang nila yan para pa-victim effect kung paano papatok sa tao. Oo nga, tama. Kaya gaya nga yun nung sinabi ko, di ba? Kung ngari, galit-galit, ito ganyan, pero may kita nyo, di ba, na talagang tinatrabaho si BP Sara. Okay, tuloy na natin to. Ng Occidental Mindoro sa Luzon Grid. Bukod dyan, syempre, nag-ikot si Pangulong Marcos sa bayan ng San Jose. Ininspeksyon niya yung mga lupain na apektado ng init o matinding init na dulot ng El Nino at nagpamahagi rin ng tulong ang iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga residente rito. Nasa 2,000 or more beneficiaries ang nakinabang ngayong araw na to. Ruth. Maraming salamat, Brian Basa. Diba? Yan pala gusto nyo eh. Oy, huwag kang gago ka. Yan ang mahirap dyan sa mga yan, pa-victim effect. Tapos, kung nga galit-galit. Pero ano kayang tawag dito? Ano kayang pakiramdam? Ano kayang pakiramdam ni Ma'am Shi Tars na ginanon-ganon lang siya ni Daddy Tars. Diba? It's so hurt yun It's so hurt Alam nyo ba? Oh, it's so hurt yung guys. Oh, biruin mo pagtanggol. Oh, kaya nga yung nag-comment kanina, tama yun, napakalaking sampal sa isang babae na kampihan ng asawa mo ang kalaban niya. Diba? Oh, ano to? Bilis ng comment. Oh, nakaalam lang saan venue Maisog. Ano to? Venue Maisog. Oh, ito. Walang bago, Marcos government kakaumay lang lalo niyang Ma'am Shi Tars. Na yan, kung di lang mayaman yan, parang taga tinda ng, bahal tuba. Uy, ang bad mo ha? Ang bad mo, Merchie ha? Grabe ka kay Ma'am Shi Tars. Kamukha yan ni TP Boss J. Sinong TP? Oh, J, ikaw ba yung driver ng pulburon van? Kamukha ka ng ex-US Army. Putang inang ako pa. Ako? Grabe naman kayo. Oh, grabe naman kayo sa kamukha ko yun. Hindi nyo naman sa akin. Style yan. Nga ng mga Marcos, pa-victim. Oh, totoo naman, pa-victim naman talaga. Ano pa ba? Pa-victim naman talaga. Dati pa naman silang ganyan eh. Mga pa-victim effect. Para sangayunan ng mga tao. Oh, eto. Alam mo, Jay, nakaka-proud ka kasi sa kabila ng sitwasyon ng buhay mo, di ka nagpabayad sa lot, Jay. O syempre, kung tayo napapakain ko sa mga kapatid ko galing sa kagaguhan, wag na. Di baling magdildil kami ng asin. Di baling magdildil kami ng asin ha, kaysa tanggapin ko yung bayad ng mga hayop na yan para banatan ng Duterte. Wag po kayo maingay habang may nagsasalita. Sino maingay? Okay, panoorin natin to. Ano ba tong balita na to? Paano ba tong balita na to? Okay, panoorin natin.
Tila may pinatututsadahan ng aktres na si Vivian Velez sa kanyang Facebook post noong April 20, 2024 tungkol sa isang mukhang palaka. Ibinahagi ni Vivian sa kanyang post ang kanyang sariling litrato noong October 12, 2022 na may caption na "Bring it on. We can do this." Dapat ganyan ang itsura mo pag sinasabi mo ang "bring it on", hindi yung mukha kang palaka. Caption dito ni Vivian. Bagamat walang binanggit na pangalan o kung sino ang pinatutong. Sino to? Lisa Marcos ginawang palaka ni Vivian Velez Chelo Magno Bistado ang pag-fake news. Sino to? Hindi siya familiar sa akin. Kulan. Batay sa comment section nito ay makikitang ang pinaghugutan nito ay ang pahayag ni First Lady Liza Araneta Marcos sa panayam sa kanya ni Anthony Katonying Aberna. Ibinahagi ni Vivian ang isang art card na nagpapakita sa naging kontrobersyal na pahayag ni FL Liza laban sa mga kritiko ng kanyang pamilya. "Bring it on, honey. You are the size of your enemy. I will never stoop down that level." Wow! Every time they say that, they become uglier and uglier. Just look at their face, diba? Tayo, cute pa rin tayo. What a life. Bring it on. There is such thing as karma, aniya ng unang ginang. Ang pahayag na ito ng First Lady ay siyang dahilan kung bakit, lalong binabatikos ang kanyang pamilya, bukod kasi na nabulgar ang kamalditahan nito ay makikita rin ang pagiging pintasera nito sa mga ordinaryong Pilipino. Narito naman ang ilan sa mga reaksyon at komento ng netizens, na tila ba sumasang-ayon naman sa sinabi ng bitter-an ng artista. Okay. Tama, bakit nga kaya New Yorker pero imposible naman na wala yan makeup artist. Kokak naman. Kaso wala yata talaga may palabas na ganda kundi mukha talagang kokak hihi. Artista po yan. I love it hahaha. Hahaha. Tumpak Miss V. Hahaha. Okay. Mismo Miss V. Si Vivi. Ay! Puta na, nagkabarilan na guys. Putang inang yan. sorry, nagkabarilan. No? Mga tsopolanko tayo dun. Ba't nagkakabarilan dun? Oo. Gulat ako dun. Akala ko kung ano yung mga barilan na mga naganap eh. Oo, gulat ako dun. Biglang may nagbarilan na ganun. Di ko alam. Suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, at bagamat si dating Manila City Mayor Isko Moreno Dumagueso ang inendorso niyang presidente, ang kanyang pangalawang pangulo naman ay si Vice President Sara Duterte. Gayunpaman, bilang ganti naman ng mga kakamping inaatake nila ngayon si Vice President Sara Duterte partikular ang pagiging DepEd Secretary nito. Kilala ko tong baklusi na to Kilala ko to Puta na, isa sa mga fake news to eh. Ito Yan Yan, yung mukhang tipaklong na yan. Dakilang fake news to eh. Ang pinatalsik sa Marcos admin na isang nasa ahensya ng gobyerno na si Chelo Magno, ay ang nagpapakalat ng fake news na only in the Philippines lang daw mayroon education secretary na walang alam sa edukasyon. Ito naman ang issue na sinagot ng well-known influencer na si Coco Locoy. At dito nga marami naman palang mga education secretary. Ay hindi pala, iba pala to. Si ano pala to, magkamukha kasi itong dalawang to eh. Hindi pala, iba pala yung sinasabi kong fake news na, hindi, may kamukhang vlogger kasi yan eh. Oo, hindi, ewan ko lang pero tingnan natin. Alam ko siya to eh. Sa buong mundo na hindi dating guro. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye ng kanyang pahayag ukol sa issue na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. We have an education crisis and we have an education secretary who has no competencies in education. Who did the review? Only in the Philippines nga naman. I think it's time for Pinupush ni Chelo. Oo nga, hindi siya yan. Pero ano yan? Ano to, tawag dito? Hindi to hindi yan hindi ang kalaban yung nakasalamin, mali pala. Kamukha lang, kamukha. Oo, kamukha lang yan. Ang likot ng kamay mo dyan, masarap yun Pag malikot ang kamay ng lalaki, masarap yun. Boss Jay, may kumakalat na video
na pamangkin at pinsan daw ng first family ni NKSPG. Nagpunta kay Diwata Pares Overload, nagpa-picture, kumain, alam mo na dila, allowed na nagkaroon ng PSG. Ha? Totoo yan? Pero wala tayong pakialam dyan eh. Okay, panoorin na nga lang natin to. Magno na tanggalin ni BBM si Vice President Sara Duterte kasi only in the Philippines daw na ang education head o ang head ng education department. Oh, etong vlogger na to mga kabiyaya, ano to okay to. Hindi to si hindi to yung sinasabi kong Monte Paclong, kamukha niya lang. Kaya pala sabi ko parang walang sombrero eh. Kasi nakasombrero yun eh. Tapos singkit din. Isang bansa ay hindi aligned sa education ang kanyang competency, which is a big fake news. Sa Singapore, alam naman natin kung gaano ka-develop na bansa. Ang kanilang Minister for Education ay si Mr. Chan Chung-sing. Ang kurso ng kanyang natapos at ang linya ng kanyang mga naging trabaho ay more on sa economics at hindi sa education. Sa Japan naman po, na alam naman natin na merong effective at kakaibang approach sa kanilang primary education, ang Minister of Education, Culture, Sports, Science and Technology ay si Sir Moriyama Masahito. Ang linya naman ng kanyang experience at pag-aaral ay nasa law at commerce. Alam naman natin na si VP Inday Sara ay isang lawyer. And lastly, para patunayan na nagsisinungaling si Shelo Magno, sa United Kingdom, ang kanilang Secretary of State for Education ay si Gillian Keegan. Na ang linya naman ay more on sa business studies and strategy and leadership. Tatlo pa lang yan sa napakaraming bansa na ang kanilang head of education ay hindi aligned ang kanilang experience o ang kanilang pag-aaral sa education mismo. Of course, it is a plus factor kapag ang head ng education ng isang bansa ay nalilinya talaga sa pagtuturo. Pero katulad ng mga binigay kong example kanina like Singapore, Japan, United Kingdom na alam naman natin na maganda, advanced at nangunguna sa mundo ang kanilang system of education, they are choosing their head of education department based on their capability to really manage the department and bring forth policies na alam mo yan si Magno, lagi namang epal sa buhay ni BP Sara yan eh. Ang inang yan, lagi namang ganyan yan. Oo, tingnan mo Magno, ikaw pa naturuan tuloy. Nakakaganda sa sistema ng sektor na to. Anyway, hindi ka naman pumipili ng Department of Education Secretary para pumasok sa mga classroom at Dito nyo mapapansin mga kabiyaya, mga ka-DDS, yung pinagkaiba ng Tansu Vlogger sa Duterte Vloggers. Pansinin nyo si Magno, tapos etong si Kolokoy. Sino ba to? Nakalimutan ko. Si Joe Kolokoy ba to? Joe Kolokoy. Oo. Kokoy Kolokoy. Si Kokoy Kolokoy. Tingnan nyo. Alam natin na ano to? Ito. Tuloy lang ang pang-scam. Ay, gusto mo bigyan kita? Gusto mo bigyan pa kita? May ano pa rito. May bakante pa akong isang screen dito. May monitor pa. Gusto mo sa'yo na lang? Gusto mo sa'yo na lang? Gusto mo sa'yo na lang. Pero yung yun na nga, doesn't matter if hindi mo linya, hindi to na nga lang ako tumingin, mas malaki pa. Pero hindi mo linya ang department mo, if you can handle it and prove it sa mga tao, then I don't see anything wrong with that. Yun lang, daming kuda nitong trolls na to. Yun na nga, di ba? Kakasabi pangalang ng Pangulo nyo na kung hindi niya kaya ang kanyang trabaho, pwede siyang tanggalin. Kung corrupt, pwede siyang tanggalin. Kung hindi marunong sa ginagawa niya, pwede siyang tanggalin. Kaso nakikita nga daw na okay naman. Wala namang ginagawa at nagagampanan ni BP Sara ang kanyang trabaho. So ano ibig sabihin ni Magno? Ito. Ano ibig sabihin nito?
Oo. Alam mo, yung apelido mo, Magno. Oo. Magno, no? Tunog ano yan, tunog matalino. Pero walang talino sa pangalan mo na Magno. Turo. Pumipili ka ng tao na kayang gumawa ng pulisiya, magpatupad nito, gamitin ang mga abilidad na meron sa loob ng departamento mo at gawin ang mga pagbabagong iyon. So maliban sa malaking fake news, ang sinabi ni Shelo Magno na only in the Philippines na ang head ng Department of Education ng bansa ay hindi aligned sa education. Ito. Speaking of scam, di ba may kaso din ng scam si ito? Utoy, marami kong pambili. Hehehe. Bakit? Tinanong ba namin na marami kang pambili? Ang sabi ko lang, gusto mo bigyan kita. Hindi ko tinatanong kung marami kang pambili. Tsaka Yobs, tawag dito. Gusto mo tawag ka sa akin para mas maganda? Tawag ka sa akin, dali. Oo, ito ang gusto ko. Mukhang may bayag ka naman eh. Yobs. Okay na, Yobs. Okay na. Na-flex ka na. Okay. Ito. Wait lang ha. Ito Yobs. Happy condolence. Happy condolence. Bye-bye. Bye-bye, Yobs. Wala na, Yobs. Wala na. Happy condolence. Panira ka. Nag-vlog ako dito. Are you telling us, Shelo Magno, that you know better than Japan, than Singapore, and United Kingdom? Yes, that's right. Siguro nga. Kailangan nating bilisan ang pagbabago at ang pag-improve ng ating education system. Kasi nakakalungkot. Kasi ngayon, merong mga educator, merong mga teacher at mga professor na nagpapakalat ng fake news. Ito. Boss J, for my opinion, ay mas mas pabor. Ano ba to? Ba't pinaghiwalay mo to, Roan Milicia? Mas pabor pa ang abogado na maging DepEd Secretary. Walang karapatan lang maging DepEd Secretary ay yung hindi nakapasok sa school kahit grade 1 lang, ganun. Yun nga, parang ganun na nga talaga. Asan pa ba yung mga basahin natin? Ito, bakit ano ba natapos ni BBM? Undergrad nga daw si BBM. So may professional si India. Oo nga pala, no? Mas tiyamak na professional si BP Sara. Pero hindi naman na yun yung basihan dito, no? Pero kung yun kasi yung nakikita kong ibig sabihin ni Magno eh. Oo, na parang porket attorney na walang alam sa tag dito, walang alam sa edukasyon ay parang pangit na ilagay do sa pwesto na yun. Kung si BBM nga eh. Ano ba alam ni BBM, di ba? Bakit siya naging presidente? Ano ba alam ni BBM? Bobo ka ba? Okay, play natin. Ito yung fake news na video, puta. Ang tagal ng video nito. Guys, ito yung nanuntok si BP Sara. Ang tagal-tagal na nito. Tingnan nyo kung gaano katanga tong mga hinayupak na mga tansu vlogger na to. Mapayapa sana yung kahimyahan. Ano daw? Ay, Jepogski, maraming salamat po ha. Thank you. Thank you. Ano to mapayapa? Kaya happy condolence. Sara resign, okay? Anong oras na Sara resign, okay? Abogado si Sara, kaya nga. Yabang nga, naka-AC na. Syempre. Suntukan na. Hindi, Maring Karen, huwag naman ganun. Diyan malapit bahay namin, Kuya Jay, sa likod ng barangay. Yan sa amin, no? Sa ano to, di ba? Tiga Davao ka pala, Jess Jelly. Kaya pala mahilig ka sa durian, ha? Pero balita ko, ibang durian daw yung gusto mong kainin, eh. Walang alam, adik pa kung anong sira wala ng Marcos. Ay, shoutout dito. Si Ma'am Precious. Si Ma'am Precious ba to? Oo nga. Nag-sorry na si BBM dyan, may interview siya. Oo nga, may interview na siya rito.
Bakit nyo pa binabalik to? Hype kayo. Ang tagal na nito. Oh. Oh, ang tagal na nitong video na to ah. Ano? Putay na, wala kasi kayo may banat kay VP Sara eh, no? Ay. Sorry. Nadulas. Wala kasi kayo may banat kay VP Sara eh. Oh, ako kahit sinong vlogger ni Tamba, wag suntukan, gusto ko pugutan na lang ng, pugutan daw ng hakdog. Kayo yan. Basta ako lalaban ako ng suntukan, wag lang putulan ng hakdog ha. Ewan ko nun. Sana parang daig ko pang pinatay ng 3 beses nun. Pag nawalan ako ng garan. Bring back the memories daw, Kuya Jay. Patag. Ano daw yun? Bring back the memories. And then, turn it out today. No. Ay, ang dami kong tawa. Gusto nila ulit-ulitin jumbagin yung chef. Kaya nga eh. Ano ba ibig sabihin nyo? Kasi, alam nyo, hindi naman kasiraan sa kay Duterte yan eh. Yung ginawa nyo. Dapat lang yan talaga. O, siyempre, sino ba di magagalit kung may bagyo yan at may namatay tapos pinagigiba pa ang bahay nila? Isang araw lang inihingi ni Mayor. Yun nga, ayun na nga yun eh. Ayun yung kabubuhan ng mga dugyot supporters ng Marcos. Hindi nila alam kung bakit ba, kung ano yung punot dulo sa nangyari na yan. Oo, kaya nga yung sinabi dito ni Mama Sigma Ganda is napakatotoo po nito. Dumaan sa bagyo, may namatay, tapos ipinapagiba yung bahay. Tapos hinihiling ni BP Sara nung mayor pa siya ay isang araw lang. Diba? Isang araw na palugit at aksyonan niya kaso hindi siya pinagbigyan. Oh, 'di ba kabastusan nga naman 'yun. Ang ganda panoorin ng pangyayaring 'yan sa saan ng ship, asa ng shit pok. Wisit, may pok pa. Ang dami kong tawa dito sa Kuwait. Bakit marami kang tawa diyan? Magtawanan yung mga kasamahan mo diyan, mama. May interview si Bibi Sara sa isang radio station after ng suntok issue. Grabe yun, sana mapakinggan din. Oh, sige, hanapin natin anong radio station yun. Pero panoorin muna natin to. Ang sarap ng pagkakasapak dito ni Bibi Sara. Isa ka dito. Ang lapit ka rito. Buta, FPJ ba? Sinipa pa oh. Nakita ko ang post na to ni Benji Contreras na merong caption na imagine if she will become the president. What else can she do if she's the president? Naku-confuse ako kasi ang alam ko loyalista to si Benji Contreras at sa panahon na to ayaw niya sa mga Duterte. Ha? Si Benji? Huwag kang umasa doon. Isa rin nabayaran yun. Benji Contreras? Kaya hindi ko magets kung bakit niya pinost yung video na yon with those captions. Kasi I will tell you what she can do if she will be the president. Kung makikita nyo sa video na yon ay si VP Inday Sara Duterte ay may sinusuntok at yon ay nung panahon na mayor siya. Alam ng mga taga Davao at ng mga taong nandun na ang rason kung bakit sinusuntok ni VP Sara yung taong yon ay dahil kung hindi niya pipigilan yung ginagawa ng taong yon ay pwedeng nagkaroon ng kaguluhan at naput in danger yung safety and security ng mga tao. At dahil ayaw ni VP Sara na maput at risk ang safety and security ng kanyang mga constituent, ay ganun siya kagalit na nasuntok niya ang tao yun. Kitang-kita yun sa paghihiyawan, sa suporta at sa pag-cheer ng mga taong nakapalibot sa kanya nung ginagawa niya yung act na yun. Hello. Sa pool. Right? Napalakas yung sigaw ko. Di ba? Kita nyo? May mga pumapalakpak. May pumapalakpak pa. Oo. Akala nyo ba kasiraan kay BP Sara yung mga gago? Pag ina-upload yan, lalo pa nga kaming ginaganahan lalo eh.
Oo, di ba? FPG eh. Gano'n, no? Ulitin natin, sa pool, yo. Halik rito, sabi niya. Halik rito. Asan yan? Sir Diego. Halik rito. Sa pool eh. Pinangahan. Sa pool sa panga eh. Sir Diego. Sa pool sa panga. Oo. Ano? Oo. Di ba? Paano na lang kaya, no? Hindi, biglang may sumagi sa kaisipan ko. Oh my God, you're eating my nerve. Biglang may sumagi sa kaisipan ko. What if? Kung si Ma'am Shitars ang ginanyan. Paano kaya, no? Paano kaya kapag si Ma'am Shitars? Uy, maraming salamat po, Ma'am Shelly Nishi. Thank you po sa blessing na ipinagkaloob nyo. Maraming salamat, no? Asintado. Ano daw? Asintado sa panga. Kaya nga eh. Paano kaya kapag si Ma'am Shitars, no? Oo, pag galimbawag eh. Wag naman sana mangyari, ha? Pero paano lang naman? What if lang naman, no? Halimbawa, no? Halimbawa, ganyan, dumaan si Paring Bo. Kasi ito na si Ma'am Shitars. Attitude. Biglang inistritan ni BP Sara, no? Putain na. Hindi na gumising. No? O kaya mga isang linggong tulog. The sleeping Ma'am Shitars. Sleeping Beauty. Sleeping Tars. In Philippine version. What if lang naman, diba? Kapul. Sinipa pa. Gago. Kita nyo? Okay, may mga pumapalakpak pa nga. At even after this, pinagtatanggol ng mga Davaoenyo si Inday Sara Duterte kasi alam nila kung bakit yun nagawa ng kanilang mayora. Well, sinabi niya naman sa mga interview nung tinanong siya tungkol sa pangyayaring ito na ito ay isang bagay na hindi niya kinaka-proud at nakikita niya na ito ay isang event kung saan matututo pa siya sa kanyang sarili at ikakamature niya bilang isang tao. Pero alam mo kung ano yung kitang-kita dito? Ayun yung sinasabi ko kanina. Eto, sabi niya, Boss Jay, kamukha niya si Juan Tox. Supporter ni Pulburon, isang tansu vlogger. Kaya nga akala ko nga siya eh. Yung pala si Joko Loco, Locoy ba yun? Akala ko siya kanina, hindi pala. Na may puso siya para ipagtanggol ang kanyang mga kababayan. Na para sa kapakanan ng kanyang mga kababayan, para masigurado ang kanilang safety and security, ay kaya niyang gumawa ng ganito. Ang pagmamahal at puso sa mga tao, nakitang-kita sa pamilyang mga Duterte. Yeah. So balikan natin. Wait lang, bago mo balikan yan, basahin ko to kasi baka magalit sa akin to. Pag di ko binasa to, baka ako yung majombag nito. Gandahan mo panaginip mamaya, Sir Jay, when to mo bukas, ha? Excited. Sige, mamaya mga mananaginip tayo mamaya ng maganda, ha? Ay, kay Ma'am Rosita. Ang ganda ni Ma'am Rosita, Ay, mga gusto magba-shoutout, ha? Stay lang kayo dyan, Pagtanggol ni BP Sara noong mayor pa siya ng Davao, ang mga naghihirap na ipinagigiba ng sheriff ang kanilang kabahayan sa nangyayaring ito, napigilan ang maaaring gulo at hindi natuloy ang demolis. Ayun yung hindi nagigets ng iba. Tutusin kung hindi sinapak ni BP Sara yun, malaking gulo yun, baka ang dami nasaktan dun. Mga bobo talaga kayo mag-isip, no? Imagine if she will become the president. What else she can do if she's the president? Yes, let's imagine. Ito na lang imagine, speaking of imagine, bakit yung ibang mga presidente hindi ba nananapak? Bakit bakit baka nga yung kwento-kwento na sinasapak si BBM, baka ni Ma'am Shitars, baka si BBM talaga yung nananapak kay Ma'am Shitars. Isang silip naman ng set mo dyan, Boss Jay. Wala iiyak na naman yung ibang vlogger pag pinasilip ko
Pakita ko na sa inyo yung setup natin. Dito na lang, ayaw magpakita eh. O, yan. Ngayon yung setup. Ayos, di ba? Ngayon yung setup ng ano natin. Lakihan pa natin. O, yan. Dalawang screen. Laptop and computer. Okay? Okay. Ang galing ng patungan, no? Halatang Pinoy na Pinoy, no? Ginawang patungan na na tawag dito na na kahoy. Ganun tayo ganun tayo kalupit, syempre, 'di ba? So eto, tuloy na natin 'to kanina. Nawala tayo kanina, nabawasan tuloy yung ito, tuloy pa natin 'to. May sinabi pa rito. Kung si Inday Sara, noong mayor siya ng Davao, ay ganito karamdam ng mga Davaoenyo ang kanyang pagmamahal at concern sa kanila, paano kaya kung maging presidente siya? Ay, kailangan bumistan. Okay. So ito pa isa, panoorin natin yung sinabi naman ni paring ito maganda rin 'tong pag-usapan 'to, no? Yung sinabi ni paring Roque kay Maring Sara. Ito siguro ang dahilan kung bakit ang ating Mr. Speaker at ang kanyang buong kongreso ay tinanggalan siya ng budget at kung bakit talagang tinuturing siya na kalaban ng administrasyon. Dahil kay First Lady at dahil siya nagtagumpay na tinuturing siya na parang kalaban ng administrasyon, talagang safe to conclude, mukhang hindi nagpapatakbo ng gobyerno ang ating PBBM. Maitim ka, di ba? Masama yung mga sinabi niya, no? Paano naman tayo mga maitim? May mga tattoo daw. Oo, masamang tao daw yung mga may tattoo. Sabi nga ni Sas. Okay, paano ba yan? Paano yung kilay mo? Sino yung national artist natin nagtatato? Si Wang Od. Wang Od. Oo, gumawa ng naging inspirasyon ng gown ni Michelle D. Paano yun? Masamang tao siya kasi nagtatato siya. Yung kilay niya, baka tattoo rin yun. O di masamang tao ba siya? Anong yun kung kilay ba niya itato? Naku po, si Admar dumadali ka na rin Admar dumadali ka ito, basahin natin. Wow, ganda Boss J. Bigatin ka na talaga, naglaway na ng mga dugyot vloggers. So, meron nga nung isang araw nga, pinost pa yung ID ko Pinost yung ID ko sa postal. Sabi ko, di talaga nag-iisip to. Pero, waiting ka lang. Iniipon lang namin. Kala mo, ganyan-ganyan lang yung ginagawa mo. Ano to? Parang si Jay may tattoo masama ka rin pala, Jay. Oo nga, no? Yan ako, may tattoo. Ang dami kong tattoo. Yan. Kita mo ba yan? Tattoo ko na yan. Sa kabila, meron din, Ibig sabihin, masamang tao na ako. Hindi kasi, sabi ko nga kahapon, excuse me, kaya nga sinabi niya yung pag may tattoo is masamang tao. Dahil nga, ang mga Duterte ay may mga tattoo. So, yun yung ibig niyang sabihin. So, i-divert niya lang sa usapang tattoo. Kaso, ang mahirap ay buong Pilipinas po ang pinatamaan niya. Alam niyo ba kung bakit buong Pilipinas? Kasi isipin yung maigi. No? Buong Pilipinas ay halos sa 100% na populasyon dito sa Pilipinas ay halos nasa 70 or 80% na po ang may mga tattoo. No? May mga tattoo po ang ibang mga Pilipino. So, ang ginawa kasi, tingnan nyo, yan ang mahirap yung kapag hindi ka nag-iisip, banat ka lang ng banat. Kasi ang ginawa po dito ni Ma'am Shitars ay gusto niyang sabihin na masamang tao ang mga Duterte. No, kaso i-divert po nila. Siguro kautusan din nung nag-interview sa kanya, kaso hindi naman din nag-isip. Hindi pinag-isipan ng gusto. So siguro gusto nilang palabasin sa interview na magmukhang masama ang mga Duterte sa mga tao. So ang nangyayari, inano yung about dun sa anak. Ay, siguro naman mabait anak ko kasi wala yung mga tattoo, gumaganon. Ganon yung yung reaction niya, 'di ba? So doon, ang akala nila patama yun sa Duterte.
gusto talaga nilang iparating yun patama sa mga Duterte. Kaso, ang hindi nila pinag-isipan ay yung salitang mabuting taong mga anak ko kasi walang tattoo. So ibig sabihin, pangkalahatan yun. Oo. Buti sana kung sinabi nila na mabuting taong mga anak ko, hindi katulad ng Duterte na may mga tattoo yung mga anak niya kaya masama. Kaso, hindi naman nila kayang gawin yun. Sa takot, baka ma-jombag siya. No? Eto, saan na yung comment kanina dun? 5% lang ang may tattoo. 5% lang pala eh. Eto. Neutral lang ako pero nagtatanong lang ako kanina sa mga BBM supporters. Pero grabe sila. Inaway na ako. Wala dun. Dito sa amin kahit Marcos ka, kapag maayos naman yung tanong mo, sasagutin ka namin. Di ba singer yung anak ni FLM? Ni FL? Hindi ko alam. Singer ba yon? So masama din ako. May tattoo din ako ha. Bad shot ka na. FL. Bad shot? Art lang ang tattoo. Grabe si Mugs. Si Smugs. May tattoo din ako. Kaya nga eh. Ewan ko ba kung anong nasa isip niya na hindi nila pinag-isipan ng gusto, no? Asan ang isip nyo? Sir JG. Lahat na may tattoo si Bihan ng ganun. Ano daw? Asan ang isip po? Okay. Asan ang isip po niya, Sir JG, sa lahat ng... yun na nga eh. Ang kasakagustuhan niyang banata ng Duterte, ang nangyari, pumalya siya. Ako walang tato, pero masama akong tao. Hoy! Grabe ka ha. Sa mga kapalang tao ha. So tuloy natin to. Sabi dito ng netizen, di baling cute, wag lang daw dry. Grabe talaga to mga grabe naman yun. Wag lang dry. Pero alam nyo, wag lang tuyot. MJ Agmar, no? Humanga naman ako sa kasagutan ni VP Sara. No? Alam mo naman po pwedeng maging very petty rin at very, alam mo na, maanghang din ang kanyang kasagutan. Pero talagang tinaguyod niya yung kanyang posisyon bilang halal na vice presidente. At kung ako'y isusuma total ang kanyang mensahe kay First Lady Liza Araneta Marcos, ang sinabi ni VP Sara ay, hayaan mo na kaming may binigyan ng mandato ng taong bayan na mag-usap dahil importante na makausap na. At meanwhile, napakadami ang problema ng bayan, nandiyan ang inflation, nandiyan ang kakulangan ng tubig at ng kuryente. Tutok muna tayo dito, no? At kalimutan na muna natin yung bad shot, good shot na inilabas ng ating unang ginang. Well, ako naman, no, tama naman si VP Sara, no, may karapatan siyang magsalita ng ganyan. Pero ang aking worry is kung makikita ninyo, good shot naman si PBBM at saka si Inday Sara Duterte. Pero kung paano tratuhin si Inday Sara Duterte ng administrasyon mula nung tinanggalan siya ng budget at yung mga pagbabanat sa kanya sa social media, talaga namang makikita mo na parang bad shot si VP Sara sa administrasyon. Ano ka ba? Ang strategy kasi nila, Roque, ganito ano ka ba? Parang bago ng bago. Ang strategy kasi nila, si BBM magpapaway pek. Tapos yung mga galamay ni BBM ang babanat kay VP Sara. Ganun yung strategy nila, Roque. No. Kaya wag ka nang magtaka. Oy, Sir Joey, Mama, anong pangalan nung kanina? Saan eh? Nawala. Mama, no? Sino to? Kanina nawala. Hindi ko na makita. Sige, mamaya ako na kayo shoutout, ha? Oo. Ayun yung strategy ng ng mga ni Marcos. Paway pick siya kung nga close sila. Bisprin ba? Sanggang dikit. Pero binabalahura si VP Sara ng mga galamay niya. So ang tanong dito, sino talaga ang presidente? Paano yan? Tattoo ang kilay ko at labi ko at braso ko, love, hope, prosperity. So masamang tao din ako, at least hindi ako addict, Lisa Bangag. Ay, bunga nga mo, mami, maging ganyan, bad kayo
So, tinitira pailalim. Yun talaga. Tinitira pailalim. Tingnan nyo yung pagiging plastic at pagiging garapal ng mga yan. Sa camera, syempre, laging nakapront sa camera si di ba? Si Paring Bong. Oh. So nakapront lagi si Paring Bong sa camera. Sa camera lagi, mabait si Paring Bong kay BP Sara. Pero in-off-cam at sa totoong buhay ay binabanatan at hinahatak nila pababa si BP Sara. Hinahatak nila si BP Sara pailalim. Oo, gusto nilang hatakin pailalim si BP Sara. Pero sa camera, 'di ba? Makikita nyo sa camera na bait-bait, close sila, best friend. Pero tapos magugulat ka, tinanggalan siya ng pondo. Kasi ngayon bad shot na siya kay sa 'Di ba? Ginagawa nilang tanga yung mga tao. Ito yung pinakapangit sa lahat ng mga ugali ng tao, yung pagiging plastic. Ayoko sa lahat ng pagiging plastic. Ito nga may kinukwento nga, may kausap ako nung nakaraan. Sabi ko, ganito, tinatanong nila ko kung may budget ba sa akin na DDS vlogger. Sabi ko, meron, isa lang naman. Gusto mo sapakin ko pag nagkita kami. Sabi niya sa akin, wag na, kaya mo na yan. At kahit pa paano naman, tumutulong naman pagtanggol ng mga Duterte. Pero sabi ko, ayoko ng plastikan. So pag nagkita kami nun, sapakin ko inawat naman ako. So hayaan ko na. Ganun dapat. Putay na, hindi yung puro kayo pautot Puro pautot sa social media, sa camera, sa media. Putay na, tapos tinitira nyo rin pailalim yung tao. Ay, mga tukmol Pero kung good shot si BP Sara kay PBBM at bad shot kay Lam, at alam naman natin na tinatrato siya na talagang bad shot siya sa administrasyon, ibig sabihin talagang ang nananaig sa gobyerno ay si First Lady Lam. Yun ang nakakaabala. At tingin ko yun yung pinupunto rin ni Vice President nung sinabi niya na maginaw na. Walang kinalaman yan sa kanyang mandato bilang halal ng taong bayan. Kasi importante yung mandato. Alam mo, pag ikaw may mandato, hindi ka na lang tumatayo bilang iyong personalidad na sarili, kung hindi ikaw ay halal ng taong bayan. So ikaw ay kumbaga representing the people na nagbigay sa'yo ng mando. Yeah. Representing 32 million na nagbigay ng mando kay Inday Sara Duterte. Hindi ba naman sa daming mandato yan na mas marami pa kay PBBM? Dapat naman kung meron siyang Ito. Tama itong sinabi na to. Sir J, ibig sabihin, manggagamit. Ito na talaga yun. Ito na talaga yung salitang manggagamit. Yung kinakain ni BP Sara, manggagamit. Ginagamit yung mga tao or binubulag. Binubulag nila sa camera na mabait si BP Sara, si Marcos. Na close sila ni BP Sara, pero sa totoong buhay, galit talaga sila kay BP Sara o sa mga Duterte. 'Di ba? Ang inang grabing kaplastikan niyan, no? Hindi ko kakayanin yung ganyan. Loobin, doon na lang dapat yun sa loob na kanyang damdamin. Dahil wala naman talagang kinalaman yan doon sa kanyang posisyon bilang isang Vice President at Sir Diego. Department of Education Secretary. Pero alam natin na itong damdamin niyang bad shot, ito sigurong dahilan kung bakit ang ating Mr. Speaker at ang kanyang buong Kongreso ay tinanggalan siya ng budget at kung bakit talagang tinuturing siya na kalaban ng administrasyon. Dahil kay First Lady. At dahil siya nagtagumpay na tinuturing siya na parang kalaban ng administrasyon, talagang safe to conclude. Mukhang hindi nagpapatakbo ng gobyerno ang ating PBBM. Dahil kung pagbabasihan mo naman doon sa latest beso-beso nila, mantakin mo, one day after nagsalita ang kanyang esposo na bad shot ang BP Sara sa kanya, nagkita sila doon sa graduation ng PNPA at talaga namang beso-beso pa sila, no? So, paano na yan? Paano gagawin natin sa ating gobyerno kung yung mga may mandato ay siyang hindi nasusunod at ang nasusunod ay yung mga walang mandato? Yun ang nakakatakot sa ating demokrasya. Ito yung pinakamaganda dyan. Sabi ni Jason Kapispisan yan. Okay lang maging bad shot. Okay lang maging bad shot.
si BP kay FL. Ang mahalaga, good shot si BP Sara Duterte sa napakaraming tao. Ay, yung pinaka-importante dyan, di ba? Oo, mas gugustuhin ko yan. At least yan, sa ating mga Pilipino, ay good shot si BP Sara. At talagang nakikita natin na bakit may biglang lumabas sa fireworks? Tangina, gulat ako dun. Akala ko binomba na yung bahay ko. Nakita nyo ba yon? Nakita nyo yun? Ang tanang yan. Akala ko binomba na yung bahay ko, may biglang may lumabas doon sa likod ko. Ano yun? Saan galing yun? Gulat ako doon. Akala ko katapusan ko na eh. Akala ko binomba na ako ni pinagurgur na ako dito eh. May baga-baga. May mga bagang lumabas sa likod ko eh. Buisit na yan. May engkanto. May engkanto daw. Yes, true ka, Jay. At least good shot si Inday Sara sa madlang tao. O tama, di ba? Wala naman tayong alam niyo ito ha. Unang-una, wala tayong pakialam dyan kay Ma'am si Tars. Kung maging bad shot siya kay BP Sara, no? Wala tayong pakialam kasi una-una kahit namang maging good shot, bad shot si BP Sara sa kanya, bakit? Papakainin niya ba tayo? Ha? Bababa ba ang presyo ng bigas? Ha? Ano? Himlay mo yung kamay mo. Ano daw? Ay, ano ba? Ano ba yan? May multo sa background. Kaya nga eh. Ang lalim ng dimple ni Ma'am ni Ma'am Rosita Bilin, no? Ma'am Jasmine. Sunod dyan, iba na lalabas. Kaya nga, wag naman sana. Baka yung ex ko yung lumabas sa likod ko. Tangin lang yan. Tapos lumabas si si Tambar. Sana next interview siya mag-drug test si Bibi. Kaya natatakot ako, alam nyo, dito sa likod ko biglang iba yung lumabas, no? Biglang lumabas siya, no? Biglang lumabas si Ma'am si Tars, nagpapangpongpong din. Pangpongpong, mga ganun-ganun, no? Ayun na nakakatakot. Natatalon talaga ako dito. Crash ngayon. Ano magiging implikasyon nito na bad shot kay First Ladies Inday Sara? Okay. Ito ba ang dahilan kung bakit tuluyan ng mawawasak ang unit team? Dahil sa isang esposo na hindi man lang umakyat dun sa entablado. Well, umakyat siya nung unang beses at saka yung huling beses siguro, no? Kasama ni PBBM. Pero ang punto ko naman, hindi siya humingi ng mandato at hindi nabigyan ng mandato. Sila na ba ngayon talagang dapat makikita kung ano magiging relasyon? May katanungan dito si Ma'am Sino yun? Si Ma'am Alexa G. Sino ba gusto mo, Jay? Si Nak Just Jelly o may bagong may bagong Rosita? Ay naku po, hindi ako makapag-decision dyan. Wala pa akong I'm since birth no girlfriend. I'm so very very virgin. Ha? Hindi ko po masasagot yan, Mama Alexa G, ha? Oo. Wag siyang papansin, no? Wag ganun. Ayusin mo ko yan, Kuya Jay, ha? Ayusin mo. Naayos ko na nga, eh. Sino daw? Si Basti gusto ni Jay. Yeah! Yeah, that's so yummy. Yeah, that's my dream come true. Putay na, nagpagkakamalan tayo ditong bakla, eh. Tapos dagdagan pa ni Sir Diego, isa rin to, eh. Ay, mas masarap si Basti kaysa kay Just Jelly, ah. Ay, mas masarap si Basti kaysa kay Rosita, ha? Ano to? Si Cass Jarrett yata gusto putang inang yan. Visit. Di nga! Oy! Ate! Manahimik ka yan, Ate Marian Colima. Alam mo yung mga sikreto ko, ha?
Boss Jay, sagutin mo ang tanong ko. Asan ba? Saan ba yung tanong mo? Puta ka na, kinakabahan ako sa mga tanong niyo eh. Tanong niyo eh, no? Kanino ka ba talaga, Boss Jay? Kay Sara or Duterte? Kay Sara or Duterte? Buisit na to, nagtanong ka pa. Bakit? Ano ba si Sara? Hindi ba Duterte yun? Oo, dami si Sir Diego, tawang-tawa, oh. Tawang-tawa si Sir Diego, oh. Makinig lang muna ako, Mama Alexa, luto muna. Sige, magluto ka na dyan. At, yan ang mga gustong-gusto ko, yung pinaglulutuan ako. Luto ka na dyan. Bisa mo, ha? Huwag mo alatan, ha? Pag yan inalatan mo, paktay ka sa akin. Jay, yummy nga si Baste. O, di ba? Mas yummy yun sa inyong dalawa ni Just Jelly. Hindi ka talaga mga... Alam mo si Baste? Si mga Duterte. Pinsanin ko yan eh. Oh. Tulog pa si Mayora, oh. Tulog pa si Anarot. Oh, mamaya pa yan. Mamaya pa yan. Tulog pa yan. Kung saan naglandi yung kagabi. Kaya wala dito. Oh, ito pa. Oh. Nabuga ko tuloy ang kape ko. Sara o Duterte. Kaya nga buwisit eh. Oo, buwisit na tanong eh, no? Boss Jay, si Nono Barsaga nang tatalak na naman sa TikTok. Kaya yun, pag abnormal talaga, ganun. Black Jay, ilang taong ka na? Ako po, 30 years old. December 18, 1993 po ang aking kapanganakan. Palakpakan. December 18, 1993. So, ibig sabihin, 30 years old na ako. Mukha lang po akong 45. Maaga pong napasma ang aking nawong. Kaya pagpasensyahan nyo na, ha? Okay, tuloy na natin to. Ng pinakamataas na nanungkulan sa ating bayan. Pero sir, ano po ang implikasyon noon ng binanggit ni Vice President Sara yung problema natin sa illegal na droga? Sinabi niya, talamak na naman ang problema sa illegal na droga. Yan po yung mga issue ngayon na pinagtatalunan dahil kung ipagpapatuloy ba yung war on drugs, sabi naman ng administrasyon na no need na. Nakahuli nga tayo ng bilyong-bilyong halaga ng illegal na droga without force. Asan na yung droga na yun? Tingin nyo dyan, attorney. Well, MJ, biglang naglaong pa alam bulayo, no? Yung big drug hole in history, di ba, no? Winagayway. O, di ba? Sinasabi ko sa inyo, biglang maglalaho na parang bula yung drug, 13 billion na droga na yun. Dahil dun sa ano, ang galing ng strategy talaga nila, no? Kada may itatago sila or ililiis sila na issue, maglalabas sila ng panibagong issue, no? Katulad ng ginagawa niya, no? Katulad nung ginawa ni Ma'am Shitars, 'di ba? Oh, yun. Para maliis yung issue sa 13 billion na droga, gumawa ng issue si Ma'am Shitars. So, sabi nga ni Sir Diego Latigo, na tawag dito, na ipinlex lang nila. Para wala lang, may masabi lang na may sila. Kasi ang gusto, ito kasi kaya nila pinlex yun, nakikita ko. Kasi gusto po ng taong bayan talaga yung war on drug. Totoo po yun eh. Gusto ng taong bayan yun kasi nga ang laking naging katahimikan ng Pilipinas noong mga panahon ni Tatay Digong. Ngayon, gusto nilang masapawan yun. Gusto nilang na mas hangaan sila dahil yung ginagawa nila is walang namamatay. Ang tanong, bakit walang namamatay? Kasi wala namang kayong nahuhuli na drug lord. Kahit paulit-ulit yung may mahuli kayo ng mga droga, kung wala namang kayong nahuhuling drug lord at yung mga politiko na patuloy na sumusuporta sa mga ipinagbabawal na gamot, wala pa rin mangyayari dyan sa war on drug nyo na yan. Yan ang totoo. Yan ang itatak nyo sa mga kukote nyo, ha? Oo. Ano to? Bakit Ma'am Shitars? Kung bago-bago ka sa channel ko, tanungin mo na lang sa mga kapwa mo viewers. Hindi naman ako hindi ako tanga, ha? Para pag nagtanong siya kung ngari, bakit Ma'am Shitars? Pag sinabi ko kung bakit, di pwede ako makasuhan. Galawan nyo, alam ko yan. Mag-asawa ka na, Jay, para may anak ka na at gawin mo akong ninang.
Sabi ni Ma'am Cell Vlog. Asawa. Iniiwan lang nila. Saka mga babae, mga manluloko. Pagtas ka pagsawaan, yan biglang nawawala. Doon pa rin ako sa may drug matrix. Ano daw? Doon pa rin ako sa may drug matrix. Yan, sabi ni Tarsier. Sino yung Tarsier? Ito. Sir Jay, uwi po ako ng Pinas sa June. Pwede ko po kayong makita, idol, talaga. Taga saan po kayo, idol? Dito ako sa taga Santa Ana, Taguig ako. Oo. Sa may simbahan, malapit yung bahay namin. Sa may Pulong Candy 1. Okay po, punta po kayo, walang problema. Open po ako. Wag lang kayo magdala ng 45, ha? Sabi ko sa inyo, bago nyo maputok yan sa akin, titimbuang muna kayo. Grabe ka, Jay. Uy, hindi, ha? Hindi ko naman nilalahat. PM, oy! Ay, mami, maraming salamat, Mami Merlin Manny. Ay, ano dyan yan, ha? Oy, Sir Joel! Sir Joel. Sir Ruel, paring Ruel. Halo-halo ka muna, paring Jay. Putay na, nilalamig na nga ako dito. Maghahalo-halo pa ako. Hindi lalo akong natugnaw dito. Hindi lalong nanginig yung bayag ko rito. Okay, tuloy na natin to. Pero it only lasted one day. Ibang kasi nga, biglang nawala ng 0.600 tons yung di umano ay 13 billion worth, naging 9 billion worth na lamang. No? Tingin ko, imbis na maging achievement ng gobyerno yon ay naging embarrassment. No? Sige, bakit naman kasi nagmalaki sa buong mundo, winagayway ang accomplishment, hindi man lang tinimbang ng tama. Tuloy, ang duda ng marami, baka nagkaroon ng bentahan yan. Kaya hoy, wag mo i-broadcast address mo. Hindi. Punta kayo dito. 36, Bagong Silang, Pulong Candy. 36, Bagong Silang, Pulong Candy, Santa Ana, Taguig City. Punta na, di ako natatakot sa mga yan. Punta kayo dito. Nako, parang may babadya na naman. Ganyan na nangyari nung may umuwi na, oy! Ate! Shut up your mouth! O nga pala, no? Naabutan mo nga pala yun, Ate Marian, no? Oo. Yan, isa yan sa mga testigo sa aking pagluluksa. Oo, sabi ni Ate Marian Colima. Yan ang mga testigo na nagluksa ko. Dahil pagkatapos akong pinagsawaan, bigla basta-basta na lang ako iniwan. Pagkatapos matikman yung hotdog ko. Jay, babae ako at mga ay, joke lang yun. Ay, joke lang. Ito naman to, parang di naman kayo sanay sa akin. Oo, na-scam ako, Jay. Na-scam ka? Joke lang yun. Oo, ito naman to, parang di pa kayo sanay sa akin na masanay nga kayo sa akin. Daming pwede itawag kay Ma'am Shitars eh. Hindi, ako gusto ko Ma'am Shitars. Walang pakialamanan. Bala ka dyan, baka kuyugin ka ng mga inanais mo. Oo nga, no? Oo nga, baka ma-rape ako. Okay, Mamita Telma, shoutout Mamita. Salamat po. Nilalamig ka, di Aros kaldo ka muna. Ako, mamaya pang umaga yun. Tapusin na natin to para makalipat tayo sa ibang topic. Kumonti na, no? At syempre, hindi pa natin na-address yung pula ng ilang mga vloggers na di umano, ito daw ay hindi na in marketable condition kasi ito ay kulay yellow na, no? At hindi na kulay puti. No? So, tapos nandun pa nga yung mga pagdududa na bakit ang isang ordinaryong van ay kayang magdala ng 2 tons, no? Well, of course, hindi na siya 2 tons. Alam natin na hindi na siya 2 tons, no? Kasi nga, hindi kakayanin talaga ng van yun. At, nung tinitignan natin naman yung pictures, Admar, no? Nung huling tayo nagpulso ng bayan ng Biyernes, meron naman sila mga timbangan nung ini-inventory nila yung mga drogang yun. Kaya nakapagtataka na biglang nawala ng 600 tons yung mga drogang yan. No? Samantalang
right there and there, tinitimbang. Pwede ba naman yun na mag-evaporate lang? Yan, tuloy. Lalo pang nagduda ang taong bayan kung anong klaseng anti-drug campaign meron tayo ngayon sa administrasyon na ito. No? Well, ewan ko nga no, kung magdadamdam ang PBBM doon sa sinabi ni BP Sara na may problema talamak na naman ang droga. So parang dinidinayo ni PBBM dahil meron din siyang malaking drug haul dyan sa nung kailan lamang sa Metro Manila, no? Ang problema naman doon ay ano nga ba naging controversy doon? Parang natawa ko dito, sabi dito. Kapitbahay ko biglang may sakit daw na diabetes. Pinuna kasi ng mga tao bakit daw pumayat, pero parang mauubos ang ngipin sa kakangiwi. Naku, ibang diabetes yan, boss. Sapot ang anti-drugs campaign. Totoo yan. Wala naman na kwenta yan. Alam niyo yung ginagawa nila na yan, pang ano lang yan, pang bida-bida sa mga tao. Sa mga tao. Pero sa totoong buhay, wala yan.